Update sa DSWD hinggil sa kanilang assistance sa mga naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat at natanggap na 400 metric tons na bigas mula sa South Korea at ang karagdagang walang gutom kitchen. Yan at iba pa ating pag-uusapan kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Asik Irene, magandang tanghali po. Hi Joshua, magandang tanghali. Magandang tanghali rin sa lahat po ng masubaybay ng inyong programa. Yes, Asik, hingi lang po kami ng inyong overall assessment sa epekto po ng bagyong Maymay, Luis at habagat. At this point, ilang pamilya na po ang kasalukuyan na bigyan ng assistance? Joshua, nagpapatuloy pa rin ang koordinasyon ng DSWD sa iba't ibang mga lokal na pamahalaan para tuloy tayong makapagbigay ng assistance sa mga areas affected by the enhanced southwest monsoon. Alam mo, Joshua, yung ulat natin ay nag-umpisa pa noong bagyong Luis and then bagyong Maymay ng habagat sapagkat same areas yung mga naapektuhan. Batay dito sa aming pong latest monitoring, nasa mahigit 717 million pesos worth of humanitarian assistance na ang naipabot ng DSWD. Yan ay binubuo ng mga family food packs na kung saan mahigit 1 milyon na mga family food packs na po na atin pong naipamahagi. Apart from that, of course, ay yung mga ready-to-eat boxes at mga non-food items and yung financial assistance na atin pong napaabot doon sa mga apektadong mga pamilya. And ngayon nga po, patungo si Secretary Rex Gatchalian dito po sa Quezon City and then later on sa Macabebe, Pampanga at sa Bacolod, Pampanga upang i-supervise yung pong pamamahagi ng tulong sa mga apektadong mga pamilya. Kasi Joshua, kami as augmentation support sa mga local government units, we release goods to the city or municipal social welfare offices or to the local DRM officers, and then sila na po yung namamahagi up to the last mile. But we just wanted to make sure na lahat ng mga apektadong mga pamilya ay nakakatanggap ng assistance from the national government. Okay. At kumusta din namin, Asek, itong yung sitwasyon po ng mga pamilya dito sa mahigit 1,000 pamilya nga po sa Lacub ang naapektuhan itong pagguho naman ng lupa at pagtaas ng tubig sa mga ilog. Ano na po yung mga naipaabot na assistance sa kanila ng pamahalaan? Yeah. Diyan sa probinsya ng Abra, mahigit 9,000 family food packs na po yung ating nai-release. Karagdagan din dyan ay yung mga ready-to-eat food boxes at mga non-food items. And tuloy din po kami nakikipag-ugnayan sa provincial local government para matiyak natin na lahat ng mga karagdagang pang-suporta ay ating may ipaabot. Batay sa aming latest monitoring, nasa mahigit 34,000 na pamilya ang epektado nga po dyan sa probinsya ng Abra. Okay. And kumpirmahin lang din namin, Asek, tuloy-tuloy po ang inyong production at repacking ng family food packs at non-food items. Sakasakali po magpatuloy o magkaroon pa ng panibagong mga weather systems na maaaring magdulot ng sama ng panahon sa ating bansa. Yes, that's correct, Joshua. Nasa mahigit 4.2 million family food packs ang nakapreposition pa po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At araw-araw, nagpro-produce rin ang aming pong Luzon Resource Center, itong Visayas Disaster Resource Center ng mga family food packs. So as we continue to provide response, we're also starting to replenish the goods that we've used up or that we've delivered to various parts of the country. Nang sa gayon, masustain din nga natin yung pong disaster response operations natin sapagkat ina-anticipate natin na marami pang mga extreme weather events ang makakaapekto sa ating pong bansa sa mga susunod po na mga araw. Apart from that, Joshua, we're in the process of requesting a replenishment of our quick response fund from the Department of Budget and Management to ensure that the department has adequate resources to sustain our disaster response operations. Okay. And Asek, dahil nga po kaliwat kanan ng landslide at mga napuputol na access sa mga kalsada, we understand na naka-preposition naman po yung ating mga relief goods, pero paano po yung mga komunidad na mahirap po ma-access o yung mga malalayo sa ating mga warehouses? Alam mo, Joshua, nasa mahigit 1,000 warehouses ang nagamit po ng DSWD
Some of these are owned by the department, some are rented, and some are LGU facilities that are used by the department by virtue of a relief repositioning agreement. Kaya makakatiyak tayo na up to the last mile sa mga geographically isolated and disadvantaged areas ay may mga naka-preposition na goods. Yan ang kagandahan po ng implementasyon ng buong bansa handa program. We're ready for any eventualities. Kaya doon sa mga lugar na dati-rati ay mahirap tayong padalhan ng goods, hindi na po natin yan na-experience sapagkat bago pa man po tumamang isang kalamidad, those goods are already prepositioned on the ground. Okay. And ASEC, may mga ulat nga po ng mga casualties, nakalulungkot man na balita, at maging mga missing persons at mga pamilya po nawalan ng bahay dahil nga po sa magkakasunod na weather disturbances. Kumusta po ang inyong koordinasyon ng DSWD sa OCD, LGUs at iba pang ahensya para pumatiyak na natutugunan ang kanilang immediate at maging ang kanilang long-term needs hanggang sa kanilang pagbangon? Well, Joshua, yan po ay isa sa mga menu ng DSWD, yung pagtulong sa mga pamilya upang masuportahan sila sa kanilang recovery. At isa nga po sa mga interventions natin ay yung emergency cash transfer and other provision of financial assistance. In fact, Joshua, nung nagtungo si Secretary Rex Gatchalian sa Baguio last week ay nakapag-provide tayo ng rental assistance para doon sa mga displaced families o yung naapektuhan po noong landslide sa Barangay Bisan Surong. So habang isinasaayos po ng local government unit yung kanila pong relocation site to subsidized housing, nag-provide po tayo ng financial assistance na gagamitan po nila sa pag-rent ng ibang bahay na matitirhan momentarily. So, yung pong tulong natin yan ay for 3 to 6 months. Apart from that, of course, nagbigay din tayo ng iba pang mga tulong sa mga kababayan natin mga naapektuhan. So, ganito po yung coordination natin with local government units and other national government agencies. Dahil nakukuha natin yung datos, maayos po na na-verify at na-vet ang mga information na yan. That is the basis naman for the department in providing the necessary support to those affected. Alright. ASEC, sa ibang usapin naman po, tumanggap ang DSWD ng 400 metriko toneladang bigas mula po sa South Korea. Gaano po kalaking tulong ito sa inyong kagawaran lalo na sa pagpapatuloy ng produksyon ng family food packs gaya na napag-usapan natin kanina para po sa mga biktima ng kalamidad? Well, unang-una tayo ay lubos nagpapasalamat sa tulong, donasyon na ipapaabot ng ibang bansa. Ito pong bigas na ibinigay o idinonate sa DSWD ay gagamitin po natin sa mga family food packs na pinoproduce sa Luzon Disaster Resource Center at sa Visayas Disaster Resource Center. So ito po ay kasalukuyang nire-repack ating production hub at iyan po ay ilalagay sa mga family food packs na siya rin naman din pong dadalhin sa mga warehouses ng DSWD para sa immediate response operation. Okay. Pero para po may idea lang tayo, ASEC, nasa ilang food packs kaya ito, family food packs, ang tinataya maaari masuportahan o magawa mula dito sa 400 metriko tonelada ng bigas? Well, Joshua, kung isang family food pack ay naglalaman ng 6 kilograms of rice, no? So, i-convert natin yung tons to kilograms and then we divide that by 6. So, natin makukuha yung bilang ng mga family food packs that will be able to put rice in. Okay. So, marami po. Pero tama po, nakumpirmahin din namin, ASEC, bagamat dadalhin po ito sa Luzon and Visayas Resource Center, ang makatatanggap po ng mga lugar nito ay nationwide naman po. Itong augmentation assistance na ito. Tama po? That's correct. That's for nationwide disaster response operations, Joshua. Kasi yung goods natin, kapag na-repack na lahat ng mga bigas, lalamanin din ng mga tin cans, and then yung instant coffee, and then choco drink. And then lahat po ng mga yan ay dadalhin sa iba't ibang warehouses na ginagamit ng DSWD. So yes, it will be distributed nationwide. Okay. At kaugnay naman po ng pagkain para sa mga nangangailangan, ASEC, pinadaragdagan po
ni Pangulong Marcos Jr. ang Walang Gutom Kitchen na target na umabot sa 12 lokasyon o 12 locations pagsapit po ng taong 2027. Ano po ang plano ng DSWD para maipatupad ito pong dagdag na Walang Gutom Kitchens at saan po target na ilagay itong mga bagong sites kung sakasakali? Okay. Joshua, sa kasalukuyan, meron tayong Walang Gutom Kitchen sa Pasay City, Cebu City, at sa Zamboanga City. Tama po yung nabanggit nyo na ang utos po ng Pangulong Marcos Jr. ay dagdagan pa yung ating mga Walang Gutom Kitchen. Sa kasalukuyan, ongoing na po yung discussions natin with the Metro Manila government para sa karagdagang Walang Gutom Kitchen dito po sa Metro Manila. And then, of course, meron din po tayong ongoing na coordination sa Samar naman para sa karagdagang Walang Gutom Kitchen in that region. And then, isa pa po sa region Caraga, sa Surigao, sa Butuan City, ay maglalagay din po tayo ng isa pa. So, before the year ends, may karagdagang 3 Walang Gutom Kitchen ngayong bubuksan. Okay. At alinsunod nga sa utos ng Pangulong Marcos Jr., by next year, we will be able to complete 12 Walang Gutom Kitchens. Or Okay. we will be able to open 12 kitchens. All right. All in all. Okay, that's good to hear po. Asik, pero kumpirmay namin, nasa ilang pamilyang Pilipino na po ba sa ngayon ang kasalukuyang napagsisilbihan ng programa at gaano po karami pa ang target niyong maabot sa pagtatapos po ng taong ito sa 2027? Alam mo, Joshua, sa ating Walang Gutom Kitchen, we're able to serve 500 to 700 individuals sa Pasay City. And then in Cebu and then Zamboanga City, daily nakakapag-serve tayo ng around 300 to 500 meals. Meron yung mga pupunta lang for breakfast or pupunta lang for lunch. Meron din kasi yung mga repeat clients tayo. Ibig sabihin, nandun ng breakfast, nandun ng lunch. So, ito naman, tuloy-tuloy nating ginagawa, Joshua, no? Hanggat kita natin na may mga individual na nakakaranas ng involuntary hunger, pinagsisilbihan po natin sila sa ating pong mga Walang Gutom Kitchen. And you could see, doon sa latest na SWS survey, sinasabi na mas marami na pong Pilipino ang na-address o nasusolusyonan yung kanilang issue or problema sa kagutuman. So, makikita natin na talagang nagko-complement ang ating Walang Gutom program, ang ating mga Walang Gutom Kitchen, and other programs and services of the department para matugunan ang problema sa kagutuman. Okay, so we're talking about, ASEC, 300 to 700 individuals daily na nasisilbihan o napagsisilbihan itong Walang Gutom Kitchen at banggit nyo nga po na we're looking forward sa 12 Walang Gutom Kitchen program. With this being said, paano po tinitiyak ng DSWD na magiging sustainable ito habang lumalawak ito sa iba't ibang lugar? May sapat po bang pondo, food supply, personnel at local government partnerships para dito? Well, Joshua, kung titignan natin, yung ating Walang Gutom Kitchen, does not only address involuntary hunger experienced by the poor and the vulnerable sectors, but na-address din natin yung problema on food surplus or food wastages. Kaya maganda yung ating pong partnership with restaurant and hotel associations and also yung mga private sector. Kasi po yung mga sobra na mga pagkain, yung mga hindi po na naihahain, especially in big events, ay naidodonate po sa ating Walang Gutom Kitchen. And nagagamit po natin yan para makapag-serve ng masustansyang pagkain sa ating pong mga kababayan. And hindi lamang po iyan, marami rin pong mga sektor na nagbibigay ng tulong ng kanilang oras at ng pagkain para makapagpatuloy yung operation ng ating pong mga Walang Gutom Kitchen. But of course, meron din po tayong inilalaan na pondo para sa operation ng mga ito para masustain natin yung pagpapahatid o pagsisilbi sa ating pong mga kababayan. Alright, on that note, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, ASEC. Joshua, ang lagi kong paalala ng DSWD, lalong-lalo na sa ating pong mga kababayan na apektado ng iba't ibang mga krisis
o mga kalamidad, makipag-ugnayan po tayo sa ating pong mga lokal na pamahalaan para sa maayos na pamamahagi ng tulong. Gayon din po, para malaman pa yung mga karagdagang programa at serbisyo ng DSWD, malaman kung paano po ma-access ang mga ito, bisitahin lamang ang official communication page ng DSWD, that's at DSWD Serves. And again, huwag po tayo basta-basta maniniwala sa mga mensahe na naipapadala o nababasa po natin sa social media. Again, tamang tulong sa tamang impormasyon. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyon. Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Thank you, ASEC. Joshua, maraming salamat.